Last Friday, pag uwi ko sa bahay, dinatnan ko yung anak naming si Yumi na iyak ng iyak. May 1 hour na daw na siya'y iyak ng iyak. Nag-alala ko at inalam ko kaagad kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Yun pala, lungkot na lungkot siya dahil uuwi na ang ate niyang nag-aalaga sa kanya. Ako nga po pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ngayong araw ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena at siya rin po ang main character sa ating ebanghelyo ngayong araw tungkol sa unang pagkakataon na nagpakita si Jesus nang siya'y muling nabuhay. At katulad ko, dinatnan din ni Jesus si Maria na umiiyak sa may libingan. At tinanong niya siya, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Medyo interesting sa akin itong pangyayaring ito, no? Kasi niisip ko, nagbibiro ba si Jesus dahil hindi siya nakikilala ni Maria? Ang alam ko, kilala at nare-recognize niya si Maria eh. Ang alam ko din, nababasa at nalalaman ni Jesus ang nasa saloobin ng bawat tao. Pero bakit kaya siya nagtatanong pa ng, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" I'm led to reflect on this gesture of Jesus, and I realize how Jesus is like that to me too many times. Sa mga panahong ako'y nagdadasal na may kasamang pag-iyak, in my heart, Jesus is asking me, "Why are you crying? What do you seek, Paula?" Alam naman ni God kung bakit ako umiiyak. Pero bakit kaya tinatanong pa niya ako? Perhaps it's for me to sort out and recognize the source of my sorrow. What was it that I was expecting but did not get? Katulad ni Maria, inaasahan niyang makikitang intact si Jesus sa libingan niya. Ngunit wala siya roon, kaya inakala niya na may kumuha sa katawan ni Jesus. Each of us, we have a certain need, and when that need isn't met, we may feel various emotions. Sometimes we feel angry, upset, or sad and down. Our emotions tell us something. It points us to something. And most often, yung bagay na ninanais ng puso mo ay may mas malalim pang pinaghuhugutan. Ang pinakapunot dulo pala ay si Jesus lamang ang hinahanap-hanap ng puso mo. We may say that our greatest sorrow is not having Jesus in our life. Sabi nga ni San Agustin, our hearts are restless until it rests in God. And one of the things that assures a troubled heart sa gospel today is this. Jesus reassures us of our identity, of who we are before God. Nag-utos siya kay Maria at sinabing, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa ating Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Tayo ay kapatid na itinuturing ni Jesus. Ang kanyang Ama ay Ama rin natin. We are God's adopted children, and that is the source of our hope. Kaya huwag ka nang umiyak. Alalahanin mong mahal ka ng Panginoon. He cares for you like a mother cares for her child. Pero huwag kang titigil sa iyong paghahanap kay Jesus sa bawat sitwasyon na ikaw ay naroon para makita mo rin na nariyan lamang siya sa iyong tabi. For me po, sa mga ganitong moments ko nararamdaman yung love and affirmation ni God para sa akin. I find joy with just knowing the fact that Jesus pauses to stay with me and takes time to give me His attention. He calls me by name and listens to me. He is truly a personal God. We have such a personal God. I hope na bless po kayo ng short reflection video na ito. Please don't forget to like and share para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.